Ang aggression ay anumang pisikal o verbal na kilos na layuning makasakit o makapinsala sa ibang tao o bagay. Sa social psychology, ipinapakita nito ang interplay ng biological instincts, emotional responses, at social learning. Sa video na ito, makikita natin kung paano lumalabas ang aggression sa relasyon at paano nito naapektuhan ng ating utak, hormones at kapaligiran. Si Crizel ay bumisita sa bahay ng kanyang kasintahan na si V upang mag-usap tungkol sa kanilang relasyon. Sa simula, maayos ang usapan. Ngunit biglang tumaas ang tensyon dahil sa galit ni V na isang anyo ng aggression. Sa social psychology, ang aggression ay anumang pisikal o verbal na kilos na may intensyon na saktan, pinsalain o sirain ng isang tao o bagay. Importante dito ang intensyon. Ibig sabihin, hindi basta aksidente o hindi sinasadya. May layunin talagang makasakit. Ipinapakita dito ang biological theory ng aggression. Ito ay natural at instinctive, bahagi ng ating pagkatao. Walang problema sa suot ko. Bakit? Bakit nagpa-sexy ka? Tapos, makairita ka. Ang galit ni V ay nagpapakita ng neural at biochemical influences. Mataas ang testosterone at mababa ang kontrol sa impulse, na maaaring dulot din ng stress o irritability. Sa kabila ng pananakit, humingi siya ng paumanhin at nanatili si Crizel. Nagpapakita ng marupok na pagpapatawad at tendency ng observational learning kung paano pinapayagan ng lipunan ang aggression. Sana hindi na maulit ha. Sorry na. Promise me kung nangyayari. Isang araw, nagulat si Crizel kasama ang kaibigan niyang si Fiona nang makita niya si V kasama si Belle. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng galit at betrayal na nagpapakita ng hostile aggression o aggression na pangunahing layunin ay manakit o sakta ng iba at frustration aggression theory o teorya na nagsasabi na ang frustration ay nagdudulot ng aggression. Punta naman si babe. Nakikita mo ba yun? Ano yan? Sino ka rin? Kaibigan mo naman yan. Ano kaibigan? Sweet kayo? Nakaano siya sa kamay mo? Kaibigan? Kaibigan! Ay! Hoy! Bakit ka pa nakikisali? Si Crizel ay humingi ng tulong sa kanyang pamilya at napagtanto na deserve niya ang mas mabuting relasyon. Ang kanyang desisyon ay nagpapakita ng catharsis at learned social behavior. Natutunan niyang protektahan ang sarili. Thank you, ma. Huwag ka mag-alala anak, ilalaban natin itong kaso na to. Ngayon, si Crizel ay nag-move on kasama ang kanyang nanay at natutunan niyang mahalin at alagaan ang sarili. Ito ay halimbawa ng catharsis, social learning at empowerment matapos maranasan ng aggression. Sa korte ka na magpaliwanag, huwag ka na magsalita. Sa lahat ng aking kasalanan, pinagsisihan ko ang lahat sa pagkakamali ko sa'yo. Sa lahat ng aking kasalanan. Nakita sa mga eksena kung paano lumalabas ang aggression mula sa kombinasyon ng biological factors, frustration, social learning at cultural influences. Ipinapakita rin kung paano ang aggression ay maaring instrumental mula sa manipulative behavior hanggang sa emotional na galit. Ang observational learning, media at social environment ay nakakaapekto rin sa pagpapalabas ng aggression. Ang aggression ay isang behavior na maaring lumabas dahil sa biological factors tulad ng hormones at neural systems, pati na rin sa social at environmental influences gaya ng pamilya, kaibigan, kultura at media.
Maaari itong hostile na layuning saktan ang iba o instrumental na ginagamit bilang paraan para makamit ang isang layunin. Napanood din natin sa frustration aggression theory ang black goals o unfair treatment na nagpapalakas ng galit at agresibong reaksyon. Ang observational learning at presence ng aggressive cues ay nakakatulong sa pagkatuto at pag-trigger ng aggression. Sa kabilang banda, ang self-awareness, suporta ng pamilya at social accountability ay mahalagang paraan upang makontrol ang aggression at protektahan ang sarili. Tulad ni Crizel, ang pagtatakda ng boundaries, pag-alis sa toxic na relasyon, ang pagtanggap ng tulong ay nagdudulot ng emotional healing, empowerment at self-love. Ipinapakita rin ng kanyang karanasan na ang hustisya ay umiiral dahil ang abusive partner ay nahatulan sa kanyang mga pagkakamali. Sa huli, mahalagang maintindihan ang aggression para maiwasan ang pananakit at mapanatili ang kaligtasan at respeto sa sarili. I got the eye of the tiger, the fighter, dancing through the fire. 'Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar louder, louder than a lion. 'Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. You're gonna hear me roar. Now I'm floating like a butterfly, stinging like a bee. I earned my stripes. I went from zero to my own hero. You held me down, but I got up. Already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Huwag ka na magsalita. Sa korte ka na lang Go.